Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa mga 5 altcoins na pwede raw pong bumagsak yan dahil sa isang matinding profit taking. Yan, yung mga nagtitake profit na at nagbebenta na po sila ng kanilang mga altcoins na ito. At dahil dito ay magdudulot po ito ng selling pressure at babagsak na po yung kanilang mga presyo. Kaya yan po ang ating aalamin dito. Kasi ditong mga nakalipas na mga videos ay yung lagi po nating pinag-uusapan ay yung mga top na mga altcoins na sasabog or aangat yung kanilang presyo. Ngayon naman ay narito naman po yung 5 mga altcoins na posible pong bumagsak ng malaki. Yan, yung magkakaroon po sila ng matinding pagbagsak. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay savvy investors keenly monitor market indicators to gauge potential shift preemptively. One such metric, the MVRV or market value to realized value ratio, has recently highlighted a curious trend among 5 altcoins. Kaya ayan, meron daw po mga investors or mga traders, mga expert na mga market watchers. Yan, sila po yung nagbabantay at nag-pre-predict or nag-i-speculate sa galawan ng mga cryptocurrencies. At meron na po silang ginamit na isang indicator na nagpapakita raw po ng isang potensyal na mukhang magbibigay ng malaking pagbabago yan sa market direction. At yan, ang metric po na ito or indicator na ito ay tinatawag po nilang MVRV. Yan, or market value to realized value. Kaya yan, meron po itong pinakita na talagang napaka curious na mukhang makakaapekto ng magkakaroon ng matinding epekto sa mga 5 na altcoins na ating malalaman dito. Currently showing high MRVR values, these digital assets may be poised for a price adjustment due to a spike in a profit-taking activities. Kaya yan, sabi po rito ay kung mataas daw po yung MVRV values na ito ay ang isang digital asset. Yan, kung ang isang digital asset ay meron po siyang mataas na MVRV ay mukhang ito ay naghahanda sa isang pagbabago, matinding pagbabago or adjustment sa kanyang presyo. Ayan, at ang isa pong posibleng dahilan nito ay ang profit taking. Ayan, profit taking kung babagsak ito. Ngayon, kung pang-aangat naman ito ay buying naman, accumulating. Ayan. Pero ngayon, yung nakita po rito na ng mga eksperto na ipinapakita ng MVRV na indicator ay meron po silang nakikita na spike sa profit taking. Kaya sinyalis po ito na ng posibleng pagbagsak sa mga 5 altcoins na ito. The most overbought altcoins. The MVRV ratio, comparing an asset's market capitalization to its realized capitalization, offers a window into whether an altcoin's price aligns with its fair value. When a market cap overtakes the realized cap, it signals that unrealized profits are peaking. This scenario typically suggests an impending sell-off as investors look to capitalize on gains. Conversely, a lower market cap relative to the realized cap margin signals undervaluation or tepid demand. Kaya yan, gaya po ng aking pinaliwanag kanina ay yan, yung metrics na ito ay nagpapakita po ng signal kung may isang nalalapit na sell-off or may isang demand. Yan, tepid
demand or under valuation. Ayan. Kung pag sell off, impending sell off ay syempre babagsak yung kung pag ito yung nakikita natin na signal ay syempre babagsak yung market price ng isang digital asset. At kung pag under yung signal naman ay undervaluation or tepid demand ay syempre aangat naman ito. Kaya ayan, at present these 5 altcoins exhibits elevated 30-day MVRV values which suggests they trade at overbought territory. Kaya ayan, kilalanin na po natin ang 5 mga altcoins na ito na malapit na raw pong bumagsak or dulot ng isang massive sell-off. Yan, or pagtitake profit ng mga investors or traders dito. Kaya yan, ang unang-una rito ay si Ethereum Name Service. Yan, or ENS. Kaya yan, ngayon ay yung kanyang 30-day MVRV ay nandito po sa 54.19%. Yan, kitang-kita natin na yan na nga. Ito ay yung nakikita natin dito na kulay orange. Ay yan po yung kanyang MVRV na ratio. Ayan. At nakikita po natin dito na ayan, halos napakataas ng kanyang MVRV na ratio. Halos nandito na yung kulay black na ito ay ito po yung price ng ENS. Ayan, kitang-kita natin na napakataas na rin yung kanyang MVR ratio. Yan ang isa sa mga napansin ng mga eksperto na posibleng bumagsak po itong si ENS. Yan, ang sunod naman ay si Arbitrum. Yan. Meron naman po siyang MVRV na 40.03%. Kaya yan, i-check natin ulit yung kanyang chart. Ayan, nakikita po natin na ayan, yung kulay orange na ito ang taas. Kaya ayan, nag-i-indicate na rin po ito ng overbought. Kung pag sinabi po nating overbought ay mukhang marami na pong nakabili at sila na lamang ay nag-aabang ng tamang pagkakataon or presyo para ibenta ito para mag-take profit. At mukhang ayan na nga, parang abot na ni Arbitrum ang tamang presyo para mag-take profit yung mga nakabili. Kaya ayan, nasa overbought territory. Ang sunod naman po ay si Mantle or si MNT. Ayan, meron po siyang MVRV na 27.22%. Ayan, kitang-kita na rin natin dito na ayan, ang taas na rin ng kanyang MVRV ratio. Kaya ayan, ang posible na rin po siyang bumagsak. Ito naman si Maker. Ayan, ganun na rin po. Meron po siyang 24.48%. Ayan, nakita na rin natin yung kanyang mga yung kanyang MVRV dito. Kaya kung mapapansin natin dito sa ibang mga sa kanyang previous price actions or performance, makikita natin na kung pag napakataas na yung kanyang MVRV ay yan na nga, mapapansin natin na dyan po siya babagsak at magkakaroon muna ng correction. Yan, sunod naman ay si Ethereum. Ayan, mukhang maging si Ethereum ay magkakaroon din po ng pagbagsak kasi overbought na rin din po siya. Ang kanyang MVRV ay nasa 13.02%. Ayan, ang laki na rin ng kanyang ang sukat ng kanyang MVRV ratio dito. These figures indicate that a significant portion of the holdings in these assets are in profit, a classic marker of market exuberance. This environment often tempts investors to liquidate holdings aiming to maximize returns. Kaya yan, yung isa pang signal dito na ipinapakita ng MVRV ay nagpapakita po ito ng mga investors or traders na in profit or meron na po silang kita. Ayan, or gain. At mukhang ang inaabangan na lamang nila ay yung talagang kung paano nila ito ililiquidate or iti-take profit or ibebenta para kumita. Yan ang mukhang yung kanilang layunin ay
hinahawakan pa lamang nila ito or hinuhold lamang nila ito para i-maximize yung kanilang kita or kumita ng mas malaki kumpara sa i-take profit kaagad nila ito. Kaya yan, ito po yung malaking tanong ng mga investor, lalong-lalo na yung mga wala pang gaanong mga experience. Yan. Ito na nga ba ang tamang oras para magbenta ng crypto? The decision to sell should not be taken lightly. Indeed, cryptocurrency markets are notorious volatile, and what currently appears as an overbought asset could continue to appreciate in value. Kaya yan, totoo po yan. Kailangan po natin na seryosohin yung pag-determine or kung paano natin malalaman yung tamang take profit natin. Kasi kung minsan, maski yung mga indicators natin ay nagpapakita ng overbought na indicator, na signal, ayan, ay may potential pa rin yan na magpatuloy ito sa kanyang pag-akyat. Kaya yung mga indicators ay nagkakamali na rin po yan. Madalas pong magkamali yung mga indicator na yan. Kaya kailangan talaga nating samahan yan ng analysis mismo. At wag po tayong mag-rely ng yung nagre-rely tayo sa indicator ng buong pagtitiwala na parang tinitreat natin na yung mga indicator ay 100% accurate. Kailangan talaga nating samahan yan ng ating sariling desisyon. The MVRV ratio, while insightful, is not the only factor investors should consider. The broader market trend, global economic conditions, and specific cryptocurrency news also play pivotal roles in shaping an asset's future value. For instance, updates in technology, regulatory shift, or changes in investor sentiments can dramatically sway crypto prices. Kaya yan, totoo po yan. Yan nga yung sinabi ko kanina, kung nakarely po tayo sa mga indicator, yan ay pwede pong meron pong hindi nakikita ng indicator na atin pong nalalaman. Kaya tulad na lamang yung mga balita, yan, yung lumalabas na mga balita dyan, yan, walang ideya yan, yung walang ideya yung mga indicators dyan. Pero tayo, kung pag nagbasa tayo at nalaman natin yung mga balita, ay mas mapapaghandaan natin yan. Yung mga updates, ayan, updates sa mga technology, yung mga paghahabol ng mga financial regulators, ayan, wala pong alam yung indicator dyan. Ayan, mas nakakalamang pa rin tayo na nagbabasa or nagre-research. Kaya ayan pong muli yung mga limang mga altcoins na mukhang overbought na at posibleng bumagsak daw po. At yan po si Ethereum, si Maker, si Mantle, si Arbitrum, at saka si Ethereum Name Service or ENS. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilwing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.